Ayan, magandang hapon muli mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral, ating Bible study. At ang ating pong topic ay ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos. Tayo po ay mag-aaral at ito po yung ating paghahanda na ating gagawin sa ating buhay habang tayo po ay naghihintay sa ating mahal na Panginoon. Kaya ating pong pag-aralan upang ating pong may pamuhay ang kautusan ng Diyos, at ito po ay ating pamantayan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Bago natin umpisahan, tayo po ay manalangin. Patuloy kaming lumalapit, Panginoong Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo pong habag kami po ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa mga salita. Aming hinihiling ang iyong banal na Espiritu na patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay bigyan mo, Panginoon, ng kapangyarihan na maunawaan ng bawat isa, at ito po ay may sabuhay ayon po sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito, ang topic tungkol sa iyong kautusan, ang 10 utos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ayan mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong pag-aaralan ay ang kautusan ng Diyos na ating pong itong matutunan paano ito may pamuhay sa ating buhay bilang naghihintay sa ating mahal na Diyos, ating mahal na Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Ito po yung ating paghahanda sapagkat ang pagdating ng ating Panginoon Kristo ay malapit na. So, ang 10 utos po ay naroon po ito sa sanktuaryo, sa kabanal-banalang dako nakalagay. At ang sanktuaryo sa lupa na ginawa ni Moises ay kopya po ito sa sanktuaryo sa langit. At yung kaba ng tipan nandun po sa kabanal-banalang dako. At sa loob ng kaba ng tipan nandun po ang 10 utos ng Diyos. No? At ang 10 utos ng Diyos, ito po ay kautusan ng Diyos. Ito po ang pundasyon ng kanyang kaharian sa langit noon, at nagpapatuloy rin po ito sa lupa. Kaya pundasyon ito ng kanyang pamamahala sa kaharian ng langit at lupa. Kaya ating pong pag-aralan, mga kapatid, ang kautusan ng ating mahal na Diyos. Sabi nga dito sa Exodo 31:18, at kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya si babaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kaya nga po, ito pong kautusan ng Diyos, siya mismo ang sumulat nito sapagkat ito po ay kanyang batas. At ang kanyang kautusan ay pundasyon ng kanyang kaharian sa langit at maging dito sa lupa. Kaya nga bumaba ang Diyos at siya mismo ang sumulat sa kanyang kautusan. Hindi po ito sinulat ni Moises. Si Moises po ang sumulat sa mga seremonyalo. Pero ang kautusan ng Diyos, ang moral law, ito po ay sinulat ng Diyos at mismo ang kanyang daliri ang sumulat nito. Ha? Kaya ang tanong, sino ang sumulat ng kautusan ng Diyos? Ang Diyos mismo. Ano ang ginamit sa pagsulat? Daliri. Saan isinulat? Sa 2 tapyas na bato. Ayan. Kaya ang kautusan ng Diyos, ito po ay tipan ng Diyos sa tao. Kung ang isang mag-asawa ay mayroon pong tipanan at ang pagpapanatili ng kanilang tipan ay ang kasulatan na magpatutuo na sila po ay kasal. At kapag may lumabag, siya ay nangalunya, lumabag siya sa
kautusan. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay, ang Diyos po ay mayroon pong tipan at tayo bilang tao nakipagtipan sa Kanya, ang Diyos ay hindi sisirain niya ang Kanyang tipan. Ang maaring sisira sa tipan ng Diyos ay ang tao. Kaya nga, ibinigay ninyo ang tipan upang ito po ay pampanatili ang ating pong ugnayan sa Panginoon, na hindi natin sisirain ang kanyang kasunduan sa atin. Kaya nga kapatid, ang kautusan ng Diyos, ito po tipan niya sa tao. Sa Deuteronomio 4:12 verse 13, sabi dito, ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Narinig ang tunog ng kanyang salita, ngunit wala kayong anyong nakita, tanging tinig lamang. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inuutos na inyong ganapin sa makatuwid ay ang 10 utos. At kanyang isinulat ang mga ito sa 2 tapyas na bato. Kaya nga, ipinahayag ng Diyos ang kanyang tipan. At ano ang kanyang iniutos? Kailangan itong inutos niya ang Panginoon na ito po ay kanilang ganapin at maging sa ating panahon ngayon. Kaya ang pagtupad sa kautusan ng Diyos, ito ay pagpanatili ng ating relasyon sa Panginoon. Ang Diyos ang po ang nagbigay ng kanyang kautusan at ang ating pong response ay ang pagtupad bilang ating pagkilala sa ating Diyos. Ayan. So, marami nagsasabi na ang kautusan ng Diyos ay wala na. At ito po ay hindi na umiiral sa ating panahon ngayon. Kaya ang tanong, sisirain ba ng Diyos ang kanyang tipan? Ang sagot po ay sa Awit 89 verse 34. Sabi dito, ang aking tipan ay hindi ko sisirain, ni ang salita na lumabas sa aking bibig, aking labi ay aking babaguhin. Kaya po ang tipan ng Diyos ay hindi po niya ito sisirain. Pero ang sisira lamang nito, yung taong nakipagtipan sa Kanya. Kaya nga kapatid, upang matili ang ating relasyon sa ating Panginoon, huwag din natin sisirain o lalabagin ang tipan ng Diyos. Kasi po, ito po yung Kanyang tipan sa atin. Ayan. Maraming nagsasabi na wala raw ang kautusan, ating titignan, no? Ito ang isyu sa ating panahon ngayon. Sabi nila, sa panahon lamang ni Moises ang 10 utos. Atin titignan mga kapatid. So kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Totoo, di ba? At kung walang kasalanan, hindi natin kailangan ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin ha, kung walang kautusan, wala pong kasalanan. Ano ba ang naghihiwalay sa atin sa Diyos? Sabi ng Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. So ang dahilan bakit ang tao ay nahiwalay sa Diyos, dahil po sa kasalanan. Kaya po ang kasalanan ay umiiral sa ating panahon ngayon. Ayan. So ano ba ang gawain ng kautusan? Sabi dito sa Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. So ang gawain po ng kautusan, ipakilala po ang ating kasalanan. Kaya kung wala pong kautusan, wala pong kasalanan. Hindi po magkakaroon ng kasalanan kung walang batas o walang kautusan. Kaya hindi po pwede na wala pong kautusan ng Diyos. Ayan, no? Ang gawain ng kautusan ay ipakilala ang ating mga kasalanan. Ayan. Sabi nga ng Roma 4 verse 15, ngunit kung saan walang kautusan, ay wala rin pong paglabag. Totoo naman. Kung walang kautusan, walang lalabagin ang tao. At kung walang kautusan,
wala rin pong kasalanan. Halimbawa, itong pong motor, dalawang taong nakasakay sa motor, at ang gobyerno ay nagsasabi na kailangan ang lahat ng sumasakay sa motor ay maglagay ng helmet sa ulo. At kapag sino po ay hindi sumunod sa batas na ito, ay may kaukulang parusa, penalty. Ano ang mangyayari kung hindi natin sinusunod ang batas na ipinatupad ng gobyerno na kailangan mag-helmet ang nakamotor? Sila po ay mahuhuli. Kaya kung walang batas na nag-uutos na mag-helmet, wala rin pong lalabagin ang tao. Kaya nga po, mayroon pong kautusan. Kaya nga sabi ng Roma 4:15, ngunit kung saan walang kautusan, ay wala rin pong paglabag. Kasi po ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ayan. Halimbawa, kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Tama? Kung walang kasalanan, hindi natin kailangan ng ating Panginoon Kristo. Wala rin pong kailangang biyaya. Okay po? Kaya kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. At kung walang kasalanan, hindi natin kailangan ang ating tagapagligtas na si Kristo. Hindi natin kailangan si Kristo. Kasi po, siya po ang nagtubos sa ating pong mga kasalanan. Dahil po sa paglabag sa kautusan. Kaya kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Sabi nga ng unang Korinto 15:56, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. So wala pong kapangyarihan ng kasalanan kung walang kautusan. Dahil ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaya nga po, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Bakit may kamatayan? Dahil po, lahat po ay nagkasala. Kaya kung wala pong kautusan, wala rin pong kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Sabi nga ng Roma 7:8, kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Kaya hindi po pwede na wala pong kautusan ang Diyos. Kaya po, kung sinasabi natin na walang kautusan, hindi natin kinikilala na mayroon tayong kasalanan. Sapagkat ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Sabi ng Roma 7:8. Sabi naman ng Roma 5:13, tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bago pa ibinigay ang Ten Commandments, ang kasalanan ay umiiral na mula pa sa panahon ni Adan at Eva. Pero paano nga naman kikilalaning kasalanan kung walang kautusan? Paano ipapahayag ng Diyos ang kasalanan ng mga taong nakikita niya sa panahon na mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Moises kung walang batas? Paano hahatol ang Diyos kung wala siyang ipapahayag na batas? Kaya nga po, ibinigay ang kautusan sa panahon ni Moises upang malaman ang kasalanan. At nung ibinigay ang kautusan, nakita po ang kasalanan at nakita ng lahat po ay lumabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga po dumating ating Panginoon Kristo upang tubusin ang mga taong nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Kasi po lahat po ay nagkasala at alipin ng kasalanan. Kaya nga po ang ating Panginoon Kristo, siya po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Kaya nga sabi dito, tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Hindi ibibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ang kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Kaya hindi po pwede
na wala pong kautusan ang Diyos. Kapatid, ang kasalanan, ano ba ang kasalanan? Sabi sa 1 Juan 3:4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya nga po, hindi magkakaroon ng kasalanan ng isang tao kung walang kautusan. Wala po siyang lalabagin. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya, ang kautusan ng Diyos, ito po ay kanyang pundasyon ng kanyang kaharian sa langit at lupa. Ito rin po ang kanyang gagamitin sa kanyang paghatol sa lahat ng mga tao. Sabi ng Santiago 2:12, gayon ang iyong salitain at gayon ang iyong gawin, gaya ng isang taong hukuman ng kautusan ng Diyos sa kalayaan. Okay? Kautusan ng kalayaan. Kaya ang gagamitin sa paghukom ay ang kautusan ng Diyos kung paano natin ito ipinamuhay sa ating buhay. So ano ang kasalanan? Ang kasalanan po ay pagsalangsang sa kautusan o paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya atin pong pag-aralan ang kautusan ng Diyos. Paano natin ito ipamuhay sa ating buhay ngayon? Sabi ng Roma 14 verse 15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Ngunit kung saan walang kautusan, ay wala rin pong paglabag. Totoo naman, ang utos ay gumagawa ito ng galit sa tao kapag inuutosan mo. Pero, dahil ang kautusan ay gumagawa ng galit, paano ito tutuparin? Tinutupad ito sa pamamagitan ng pagmamahal. Kaya nga kapatid, kapag ang isang batas na inuutos mabigat, pero kung ito'y may pagmamahal ay magaan. Sabi nga ng ating pinag-aaral nakaraan, ang pag-ibig ay kusa, hindi nauutusan. Sapagkat ang pag-ibig ay kusang sumusunod. Yan po kapatid. Kaya papaano to pa rin ang kautusan ng Diyos? Sa pamagitan ng pagmamahal. Pag-ibig po kapatid. Okay? So, sabi ni Juan, 1 Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So, bakit hindi mabigat ang kautusan ng Diyos? Sapagkat itinutupad ito sa pamagitan ng pagmamahal. Kaya pagmahal mo ang Diyos, hindi po ito mabigat. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Halimbawa, kung ang Diyos ay pag-ibig at ang kanyang anak ay mahal niya, uutusan ba ng Diyos ang kanyang anak na hindi kayang tuparin ang kanyang anak? Ikaw, halimbawa, kung mayroon kang anak na ang edad po ay 2 taon at iutusan mo ang anak, anak, buhatin mo yung washing machine. Kaya ba niyang buhatin yon? Hindi po. So, ang iutos mo sa iyong anak, yung kaya niyang gawin, kaya niyang sundin. Ganun po ang Diyos. Hindi niya ibinigay ang kautusan na hindi kayang sundin ng kanyang mga anak. At ito po ay sinusunod sa pamagitan ng pagmamahal, pag-ibig. Kaya ang pag-ibig po ay hindi nauutusan, nagkukusa. Kaya masaya ang tao kapag mayroong pagmamahal. Ayan. Kaya po ang kautusan ng Diyos ay hindi po ito pabigat. Ito po ay magaan. Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa Juan 14:14-15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung mahal mo raw ang ating Panginoong Kristo, ano ang kondisyon? Kung ako'y inyong iniibig, ano ang gagawin? Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Kung mahal mo raw ang Panginoon,
ipapakita ito sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang kautusan. Ayan. Yan po ang hinihingi ng Panginoon Kristo sa ating buhay. Kung mahal natin siya, ipapakita natin ang ating pagbabataya sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang kautusan. So, papaano ibigin ang Diyos? Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 22:36-40. Ito po ay mayroon pong isang Saduceo na tanong sa ating Panginoon Kristo. Sabi dito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ano ang sinagot ng ating Panginoon Kristo? Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. So dito ipinapakita na ang pag-ibig sa Diyos ay buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip. At ito ang dakila at unang utos. Ito po yung pag-ibig sa Diyos. 100%, hindi po 99, hindi po 98. O 100% buong pag-ibig, buong puso, buong pagkatao, buong pag-iisip. Yan po ang hiningi ng Panginoon. At ang pag-ibig nito sa Diyos ay ito ang dakila at pangunang utos. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Sa sunod, ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So dito, nakikita natin na ang pag-ibig sa Diyos ay dakilang unang utos. At ang pag-ibig sa kapwa ay gaya lamang ng iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong sarili, ganoon din po ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Pantay, gaya lamang. Pero ang pag-ibig sa Diyos ay dakila at pangunang utos. Priority sa buhay ng isang tao. Ngayon, kung mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang kapwa at wala kang pagmamahal sa Diyos, mahuhulog po tayo sa tinatawag na pagiging makasarili. Tamang mahalin natin ang ating sarili at ang ating kapwa. Subalit, higit na ating mahalin ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Ito po yung dakila at unang utos. Ayan. Kaya nga po, sa dalawang utos nito, nauwi ang buong kautusan at mga propeta. So, ang ibig sabihin po, ang pag-ibig sa Diyos, ang kautusan ng Diyos ay nahati po sa dalawa. Na ito po ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. At ito pong 10 utos, ito po yung 4, ito po ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos, at itong 5, patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Okay po? Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay ito po yung dakila at unang utos. At ang pag-ibig sa kapwa ay gaya sa iyong sarili. So, dalawang kautusan na nagpapakita ng pag-ibig. Ang karakter ng kautusan ay pag-ibig at ang prinsipyo nito ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang kautusan din po ay pag-ibig. Transcript po ng kanyang karakter. Ayan po, kapatid, no? Kaya, ito po ang kautusan ng Diyos. Ngayon, ang tanong, paano iibigin ang Diyos sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang kautusan? Sapagkat sinasabi ni Jesus Christ, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, paano? Paano ibigin ang Diyos sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang kautusan? Ating pag-aaralan po ang buong kautusan ng Diyos, ang 10 utos. Para makita po natin kung paano ito tutuparin at isabuhay habang po tayo ay naghihintay sa ating mahal na Panginoong Diyos. Umpisahan po natin sa aklat po ng Exodus 20. Ang 10 utos po ay matatagpuan sa aklat ng Exodus 20, 3 hanggang 17. Pero umpisahan po natin sa verse 1. Sabi dito, mismo sa bibig ng Diyos ibinigay itong kautusan niya.
Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos, naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin." Sa verse 1, ipinapakita po dito na ang kanyang kautusan ay nagmumula sa kanyang bibig at binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito. At anong sabi ng Panginoon? Nagpapakilala siya sa kanyang sarili na ako ang Panginoon mong Diyos, naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Ang ibig sabihin, kapatid, ang bansang Israel ay alipin ng Ehipto. At sa kapangyarihan ng Diyos, sila po ay pinalaya at inilabas mula sa pagkaalipin. Ang ibig sabihin, kapatid, ang Diyos po ang nagpalaya sa kanila. Ngayon, kung ang Diyos ang nagpalaya sa kanila, dapat nilang kilalanin na ang Diyos ang siyang makapangyarihan na may-ari ng kanilang buhay. Kung ang bansang Israel alipin ng Ehipto, ibig sabihin, ang tinuturing nilang Panginoon, yung hari ng Ehipto. Sila po ay alipin doon. Subalit, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa habag ng Diyos, sila po ay inahon doon, inilabas sa bahay ng pagkalipin. Ngayon, ang gustong iparating ng Panginoon, kung sila ay alipin, pinilabas sila ng Diyos, kanino sila alipin? Alipin na sila ng Diyos. Kasi ang Diyos na ang may kapangyarihan sa kanila. Kaya, gustong ipakilala ng Panginoon na ako ang Panginoon mong Diyos. Nang ibig sabihin, wala ka ng ibang kilalanin na Diyos maliban sa akin. Ako ang may kapangyarihan sa iyo. Kaya dapat, kung ano ang batas na ibinigay ng Diyos, susunod ka sapagkat siya ang iyong Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ka na alipin sa Ehipto tulad ng sa ating panahon, hindi ka na alipin sa kasalanan. Kasi pinalaya ka na ng Panginoon sa kasalanan at ikaw'y alipin na ng Panginoon. Kung alipin ka na ng Panginoon, dapat kilalanin mo na ang Panginoon mong Diyos na siya ang Diyos. Now, hindi ka na susunod sa ibang mga Diyos. Okay? Kaya, siya ang Panginoon mong Diyos na dapat mong susundin. Okay? Ano ang kautosan ng Diyos? Ang unang utos, ang sinasabi po sa unang utos, ayan. Unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, ng unang utos, nagpapakita po ito ng isang loyalty o katapatan. Ang gusto ng Panginoon ay maging tapat ka sa Kanya na hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya lang ang ating sasambahin, siya lang ating susundin, siya lang ating kilalaning Diyos sa ating buhay. Susunod tayo sa pamamagitan ng ating kalayaan sa pagpili dahil mahal natin ang Diyos. Yan po yung nagpapakita ng unang utos. Ngayon, pwede ko bang maging Diyos ang aking sarili? Yes. Kapag ang ating sarili ang ating sinusunod at hindi natin sinusunod ang Diyos, maaring maging Diyos natin ang ating sarili. Kaya gusto ng Panginoon, siya lang yung ating Diyos, huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Okay? Pwede bang maging Diyos natin ang ating trabaho? Na maging priority ang trabaho kaysa pagsunod sa Diyos? Maaring maging Diyos din natin, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, ang gusto ng Panginoon, kung kinikilala natin siyang Panginoon, huwag tayong magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito po ay nagpapakita ng katapatan sa Panginoon. Okay? Pangalawang utos sa verse 4. Verse 2. Okay, verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o anumang kawangis ng anumang anyong nasa taas ng langit o nasa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sa verse, ito po ay nagpapakita na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng mga bagay na larawang inukit o mga rebulto. Anumang anyong nasa langit
sino mang larawan na sa langit, o nasa ibabaw ng lupa, o nasa ilalim ng lupa, anumang anyong iyon, kamukha man ng Diyos, o kamukha man ng tao o anghel, ay ipinagbabawal ng Diyos. Ito po'y tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Ipinagbabawal ng Panginoon na magkaroon tayo ng mga bagay na ito na ating sasambahin o iagapay sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salinlahing ng mga napupuot sa akin. At pinapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kanya ibibigay ang kanyang awa doon sa mga taong umiibig sa Kanya, libu-libong umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos. Sa mga taong hindi sumusunod sa Kanyang utos, anong gagawin niya? Aking dadalawin niya ang katampalasan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikapat na salinlahin na pupuot sa akin. Kapag daw po tayo ay yumuko o sumamba sa larawang inanyuan o mga rebulto, ay hindi tayo patatawarin ng Panginoon, maging ang ating anak, hanggang ikatlo at ikapat na salinlahi. Ang ibig sabihin dyan, kapag daw po tayo sumunod o yumukbo o nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, ay kinakalaban daw natin ang Diyos. Napupuot tayo sa Kanya. Kaya kapatid, ito ay ipinagbabawal ng Panginoon na huwag nating gagawin sa ating buhay. Na huwag tayong sasamba sa anumang larawang inukit o larawang inanyuan. Sabi ng Isaiah 42 verse 8, ako ang Panginoon Diyos, ako ang Panginoon, ito ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay ang aking kalutian sa mga larawang inanyuan. Okay? Sa Deuteronomio, Exodus 20 verse 23, huwag kayong gagawa ng larawang o Diyos-Diyosang inukit na iagapay sa akin. Kaya ipinagbabawal ng Panginoon ang pagsamba o pagyukod o magkaroon ng mga bagay na ito, ng rebulto. Ito po ay kalapastangan sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kung tayo po ay kikilala sa Panginoon, dapat nating isipin na ang Diyos ay nasa langit, na siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya, ang ikatlong utos ay sinasabi dito sa 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang pangalan ng Panginoon ay banal ang kanyang pangalan. Hindi po ito dapat banggitin ng walang kabuluhan, katulad ng mga ekspresyon, katulad ng ginagamit na nandun yung tatlo, si Jesus Christ, si Jose at si Maria. Bagaman ginagamit nila ang Jose, Maria, pero ginagamit ang pangalan ni Kristo sa walang kabuluhan. Ginagawa lamang ekspresyon. Ang Diyos ay banal at ang kanyang pangalan ay dapat respetuhin. Ito po ay huwag lapastanganin, ingatan. Sapagkat sabi dito, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumabanggit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Ibig sabihin po, kung lapastanganin natin ang pangalan ng Panginoon Diyos, ay ituturing tayong salarin, nagkakasala tayo. Paano natin gagamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos? Sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, sa pagsamba, sa pamanalangin, at sa mga panahon na tayo po ay nangangailangan tumawag sa Kanya. Hindi sa walang anumang kabuluhan. Walang kabuluhang pagbanggit sa pangalan ng Diyos, ito po ay kalapastanganan sa Diyos. Dapat nating respetuhin ang Diyos o igalang ang Kanyang pangalan. Mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. Yan po yung ikatlong utos. Ang ikaapat na kautusan ay mabasa natin sa Exodus 20:11
8 hanggang 11. Mahaba po ito. 8, 9, 10, 11. Sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So, dito po, binabanggit ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Pag sinabing alalahanin, huwag kakalimutan. At pangalawa, iingatan ito sapagkat ito'y banal na araw. Ang araw po ay, araw ng Sabat, ito po ay Sabado, 7 araw. Hindi po linggo ang Sabat. Ito po'y Sabado. Kaya ito po'y dapat ipangilin, ingatan itong banal, sapagkat ang araw na yan ay banal na araw. Pag sinabing alalahanin, huwag kakalimutan. Laging isa sa buhay, isa sa isip, habang po tayo'y naghihintay sa ating Panginoong Diyos. Kaya, 6 na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Mayroon pong 6 na araw na magtatrabaho. Subalit 7 araw ay dapat ibigay sa Panginoon. Ito po yung ating paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoong Diyos bilang ating Diyos na manlilikha. Sapagkat, sabi dito, 10, ngunit 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Pag sinabing sa Panginoon mong Diyos, hindi po ito sa atin. Sa Diyos po, siya po ang may-ari nito. Kaya po, siya po ang dapat masunod bilang ating Panginoon. 7 araw ay Sabat ng Panginoon. Sa Kanya po itong Sabat na ito. Kaya, alalahanin mo ito at huwag kakalimutan. Iingatan itong banal. Sabi ito, sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang inyong anak na lalaki ni babae, ni ang inyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na sa loob ng iyong pintuan daan. Ayan. Sa 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kung mayroon pong banal na araw sa loob ng isang linggo, walang iba ang araw ng Sabado. Ito po'y banal na araw. Kaya ang araw ng Sabat ay nagpapakita na ang Diyos ang siyang lumalang ng langit at ang lupa. Ito po'y nagpapakita na pagkilala sa Diyos bilang isang Diyos na manlilikha. At ang Sabat ay pagpaalala sa atin bilang mga nilikha ng Diyos. Ayan mga batid. Kaya dapat itong alalahanin at ingatan itong banal. Kasi po, ito po'y banal na araw ng Diyos. Banal na araw ng ating Panginoon. Ayan po mga batid. Yan po yung ika-4 na kautusan ng Panginoon. Ang 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Anong purpose? Upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Respeto sa magulang. Ang ating pagrespeto sa magulang ay dapat ibigay sa ating panahon. Kapag hindi natin respeto ang ating magulang, magkakasala tayo. Maraming mga bata na hindi gumagalang sa magulang sa ating panahon ngayon. Kaya ipinag-utos ng Panginoon na igalang ang ating mga magulang. Anong purpose? Upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ano ang kadalasan ang batay na papahamak? Dahil hindi nakikinig, sumusunod sa tagubilin ng kanilang mga magulang. Kaya marami pong napapahamak na kabataan. Yan po yung 5 utos. Ang 6, huwag kang papatay. Anong ibig sabihin? Kapag mayroon kang kaaway, huwag mo siyang papatayin. O huwag mo siyang pag-isipang patayin. Kung inaaway tayo ng ating kaaway, magpatawad tayo. Huwag natin silang gagantihan. Sapagkat kapag tayo po ay gumawa ng bagay na ito, magkakasala tayo.
sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung ikaw ay ginawa ng iyong kaaway, gumawa ng masama sa iyo, gantihan mo ng mabuti. Huwag mo siyang pag-isipang patayin. Ayan. Ang pagpatay ay kasalanan. Okay. Pang-7, huwag kang mangalunya. Ang ibig sabihin po ng pangalunya, ito po ay pakikiapid. Masihan tayo sa ating asawa. Ang pakiapid ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Anumang bagay ng iyong kapwa ay huwag mong nanakawan. O maaring sa opisina, pangungupit, ito po ay pagnanakaw. Mayroon din pong pagnanakaw na harap-harapan, yung hold upin ka ng harap-harapan. Kaya kapatid, ang pagnanakaw ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ang pagbibintang ay hindi kakabuti sa iyong kapwa. Masisira ang iyong relasyon. Kung mayroon kang kaibigan at nakita mong pumunta sa bahay at nawalan ka at agad mo siyang pinagbibintangan, masisira ang iyong relasyon. Kaya huwag mo siya basta-basta pagbibintangan. Patunayan mo na siya ang kumuha. At kung napatunayan mo, inimbestigahan mo, ay saka mo siya ihayag ang kanyang ginawang kasalanan. Pero kung basta-basta mo siyang pagbibintangan, ano ang mangyayari? Masisira po ang inyong relasyon. Mawawala po ang pag-ibig. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay pag-ibig. Okay? Pang-10, huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki, ni babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ito po yung pag-iimbot sa mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon. Katulad ng anumang mayroon sa iyong kapwa. Ang pag-iimbot ay ito po'y paghangad na makuha ang hindi sa iyo. Pagnanasa na makuha ang hindi sa iyo. Gusto mong makuha, halimbawa mayroong cellphone ng iyong kaibigan, ninanasa mo siyang kunin. Anong gagawin mo? Sisikapin mo siyang makuha. At gagawa ka ng paraan, maaring sikreto o pagnanakaw. Okay? At gagawa ka ng paraan na maaring sikapin mong mabili, makuha yung bagay na hindi sa iyo. Iba naman po yung inggit. Ang inggit po ay kapag bumili ang iyong kapwa ng bagay na maganda, nainggit ka, bibili ka rin. Pag bumili ng kapwa ng cellphone na maganda, nainggit ka, bibili ka rin. Yun po yung inggit. Pero yung pareho lang po ang, halos magkapareho ang dating. Pagiging makasarili o sakim o pagiging maramot. Ayan mapatid. Kaya anumang bagay na mayroon tayo, ay mapagbigay tayo at huwag tayo magiging maramot o maging sakim o imbutin ang bagay na hindi sa atin. Okay? Ayan po mapatid. Yan po yung 10 utos. Ngayon, ang kautusan ng Diyos ay ito po ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. At ang unang utos ay huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos walang kabuluhan. Pangapat, huwag mong kakalimutan ang araw ng Sabat o Sabado. Ang panglima ay igalang mo ang iyong ama at ina. Ang pang-anim, huwag kang papatay. Pang-7 ay huwag kang mangalunya. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang magbintang sa iyong kapwa. Pang-10, huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Ito po yung 10, nahati po sa 2. Ang 4, pag-ibig sa Diyos. Ang 5, pag-ibig sa kapwa. Ngayon, ang tanong, kung sa 10 utos, saan nagkasala si Lucifer sa kautusan ng Diyos nung siya ay lumabag sa langit? 2 po ang kanyang nilabag na kautusan. Ang una at ang ika-10 utos. Ang utos ng unang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, yan po yung
unang utos na nilabag ni Lucifer. Bakit? Dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang sarili. Pagiging makasarili, hindi na siya sumunod sa Diyos. At inaangkin niya na siya ang Diyos sa kanyang sarili. Sinasabi nga ng Ezekiel, sabi ng Panginoon, 28 verse 2, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso'y nagmataas. Kapag nagmataas, susunod ba yan? Hindi na. Wala pong sinusunod ang taong mayabang. Sarili niya po ang sinusunod. Kaya nga po, ang kasalanan nag-ugat sa pagiging makasarili. Ito po si Lucifer. Sapagkat ang iyong puso'y nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Dinodiyos na niya ang kanyang sarili. Kapag Diyos ka, sino sasunod? Sarili mo. Kapag Diyos, sino sasunod? Ang Diyos. Kung ang Diyos mo ang sarili mo, ikaw ang masusunod. Kaya ang tawag diyan, mapatid, kapag tayo masunod sa sarili, magiging makasarili. At hindi natin susundin ang Panginoon. Sapagkat ang unang utos ay nagpapakita ng katapatan sa Diyos. At ito ang nilabag ni Lucifer. Hindi na niya sinunod ang Diyos at sinunod niya ang kanyang sarili sa kanyang pagiging mapagmataas. Sapagkat sinasabi niya, ako'y Diyos. Ako'y naupo sa upuan ng Diyos at sa gitna ng mga dagat. Ang ikasampung utos, ito po'y kanyang nilabag dahil sa kanyang pagnanasa na makuha ang mga bagay na hindi sa kanya. Gusto niyang kunin ang lugar ng Diyos at maging kagaya ng Diyos. Kaya mabatid, saan nagkasala si Lucifer sa kautusan ng Diyos? Sa unang utos at ikasampung utos. Ito ang sabi niya sa Isaias 14:13-14. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa taas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y upo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduduluhang bahagi ng hilaga. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kataasan ng alapap, ako'y maging gaya ng kataas-taasan. Gusto niya maging katulad sa Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga anghel. At gusto niya, siya na ang Diyos sa kanyang sarili. At itong bagay ng lugar ng posisyon ng Diyos, gusto niyang makuha. Inimbot niya, ninasa niya, hinangad niya ito. Kaya, ito po ang kasalanan na ginawa ni Lucifer. Lumabag siya sa kautusan ng Diyos sa langit. Ngayon, ang tanong, saan naman nagkasala si iba sa kautusan ng Diyos? Sa ikasampung utos. Sa ikasampung utos na yung sinabi ng Panginoon, huwag mong kakanin ang bunga ng punong kahoy sa halamanan. At yung bunga ng punong kahoy ay mayroon pong katangian. Mabuting kanin, nakakalugod sa mata at nakakapagnasa. Nung makita ni Adan, nakumbinsiya siya ng ahas, kanya itong ninasa at kinuha. Doon po siya nagkasala. Sapagkat siya ay nahila at nahikayat sa kanyang pagnasa. Kapag ninasa mo ang isang bagay at nahikayat ka, nahila ka, ang bunga nun ay kasalanan sapagkat nahulog. Pero sa Biblia, mapatid, kapag tatanggapin natin ang Panginoon Kristo, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang hindi natin magawa yung ating ninanais. Sabi ng Galatia 5:17, ang laman ay nakipagnasa laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman, upang hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Yung nais mong gawin, yung nanasain mo pa lang, hindi mo na ito magawa. Dapat sapagkat ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang tayo hindi magkasala. Ayan mga kapatid. Ayan. Kaya sa ating buhay, panahon ngayon, kayo nakikinig bilang aking mga kamag-anak, mga kaibigan, saan man kayo lugar ngayon, kayo nakapanood ng video ito. Ang tanong sa atin, saan tayo nagkasala sa kautusan ng Diyos? Saan tayo lumabag dito? Mga kapatid, marami pong naniniwala na sa pag-ibig sa kapwa ay natutupad, pero yung pag-ibig sa Diyos ay wala. Saan tayo lumabag? Mga kapatid, ang kautusan ay kumpleto, hindi dapat ito bawasan.
Sabi po ng James 2 verse 10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, gayon may lumabag sa isa, ay na magiging makasalanan sa lahat. Kung sinunod natin ang siyam at nilabag natin ang ikaapat na utos, ang Sabat, nagkakasala po tayo. Kailangan lang po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na paniwalaan ang kautusan ng Diyos, na itong kautusan ng Diyos, ito po'y tagapagkilala ng kasalanan. At kung tayo po'y lumabag sa isa sa mga ito, tayo po'y nagkakasala. Kung sinusunod natin ang siyam, hindi tayo si Kristo ating kinikilalang Diyos, hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, iginagawa natin ang kanyang pangalan, subalit lumabag tayo sa Sabat. Ginalang natin ang magulang natin, hindi tayo pumatay, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nangangalunya, hindi tayo nagbintang sa ating kapwa, hindi tayo nag-imbot. Sa isa, lumabag tayo. Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang sino mang gumanap ng buong kautusan, gayon may lumabag sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Yan po ang kasalanan. Ang kasalanan po ay ang paglabag sa kautusan. Sa 1 Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Mga kapatid, mga kaibigan, si Kristo po ay namatay sa kalbaryo ng cross para po tayo tubusin sa ating mga paglabag, sa ating mga kasalanan. Kilalanin natin ang kanyang kamatayan sa kalbaryo ng cross at yung kanyang dugo na nabuo sa kalbaryo ng cross ay sapat para tayo po ay mapatawad ang ating pong bahagi. Aminin natin kung saan tayo naglabag, saan tayo nagkasala. Sabi ng 1 Juan 1:9, kung ipahayag natin ang ating makasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating makasalanan. At tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan, lahat ng ating paglabag noong unang panahon. Mula ngayon, kung tayo kikilala sa ating Panginoon Kristo, yung kanyang dugo na nabuo sa kalbaryo ng cross, at aminin natin na tayo nagkasala sa kautusan ng Panginoon, at ipahayag natin ito, ang pangako ng Panginoon, kung ipahayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal siya. Ang kanyang katapatan ay totoo, na sabi niya tayo patatawarin sa ating kasalanan. Pagsisihan ito sa pamamagitan ng panalangin at manampalataya na siya ang namatay sa kalbaryo ng cross para sa ating kasalanan. At sabi niya tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ang problema sa panahon kung saan sa mga Hudyo noon, sa mga bagong Kristiyano. Marami pong naniniwala na sila po ay naniniwala sa Diyos, pero hindi nila kinikilala ang kanilang kasalanan. Hindi kinikilala ang kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya si Juan ay sumulat. Sabi niya sa 1 Juan 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Ito ang problema sa panahon ng mga Kristiyano noon. Hindi nila kinikilala ang kanilang kasalanan. Hindi nila kinikilala ang kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Maraming mga Kristiyano noon at hanggang sa ating panahon na hindi kumikilala ng kautusan. Hindi kinikilala ang paglabag nila sa kautusan, bagaman namumuhay sila sa paglabag nito. Kaya sumulat si Juan na aminin natin ang ating kasalanan. Kilalanin natin ang paglabag sa kautusan ng Diyos at ipamuhay ito. Kung sinasabi natin wala kasalanan, sinungaling, dinadaya natin ating sarili. Mga kapatid, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan po yung definition sa Biblia, wala na pong iba. Kung hindi natin kinikilala ang kautusan, ay hindi rin natin kinikilala na tayo po ay nagkasala. Okay? Ayan, sapagkat sinasabi, ang kasalanan ang siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kung walang kautusan,
walang kasalanan. Kung walang kasalanan, hindi natin kailangan si Kristo. Oh? Sa Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan ang siyang naghiwalay sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, siya po'y namatay sa kalbaryo ng krus para tubusin ang ating kasalanan. Kung hindi natin kinikilalang nagkasala tayo, hindi natin kinikilalang kautusan, dinadaya natin ang ating sarili. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Si Kristo ay nabayubay sa kalbaryo ng krus dahil sa paglabag natin sa kautusan ng Diyos. Siya ang namatay na walang kasalanan para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya masyano noon sa panahon ni Juan, na hindi kumikilala sa kautusan. Naniniwala sila sa Diyos, pero hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ganoon din sa ating panahon ngayon. Marami po ang nagka-claim na sila ay naniniwala kay Kristo, subalit lumalabag naman sa kautusan. Hindi nila kinikilala ang kanilang paglabag. Sinasabi nilang wala silang kasalanan. Ano ang tawag sa isang Kristiyano na nagsasabing sa kanya ay sarili na kilala nila ang Diyos, pero hindi naman tumutupad sa utos ng Diyos? Sabi po na binigyan din ni Juan, 1 Juan 2:3-4, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kung tinutupad, ang paraan ng pagkilala sa Diyos ay sa magitan ng pagtupad sa kanyang utos. Hindi po pwede maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kautusan. Dito natin makikilala, nakilala natin ang Diyos kung tinutupad natin ang kanyang utos. Sa verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya nga sumulat si Juan na nagsasabing siya'y walang kasalanan, ang katotohanan ay wala sa kanya. Dahil ang kasalanan po ay paglabag sa kautusan ng Diyos. At kung tayo naniniwala na nampalataya mayroong Diyos, dapat natin tuparin ang kanyang mga utos. At nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang utos, sinungaling po ang tawag sa Biblia sa ganong bagay, ganong tao. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, ang kautusan ng Panginoon ay hindi po ito mabigat. Ang pag-ibig po ito sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang ika-4 na utos ay pag-ibig sa Diyos. Ang ika-5 ay pag-ibig sa kapwa. Kung mahal natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, itong 4 na kautusan ay pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ang dakila at unang utos. Ang pag-ibig sa kapwa ay gaya ng sarili, 5 hanggang 10. Yan po yung kautusan. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ang kautusan ng Diyos ay relasyonal. Sabi ng Roma 13 verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Yan po mga kapatid, kaibigan, kung kinikilala natin tayo ay lumabag, mga kapatid, ating pagsisihan ito. Ang kautusan ng Diyos, ang pundasyon ng kanyang kaharian sa langit at lupa, ay hindi po yan mababago. Kaya ang tanong, ano ang layunin ng Panginoong Diyos sa pagbigay niya sa kanyang kautusan? Sabi dito sa 18 hanggang 20, at nakita ng buong bayan ang kulog at ang mga kidlat at ang tunog ng pakakak at ang mga bundok na umusok at ang nakita nilang bayan ay nanginig sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming diringgin, datapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami mamatay. Anong sagot ni Moises? Sa 20, at sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot sapagat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo, upang ang takot sa Kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. Ibinigay na ng Diyos ang kautusan upang tayo sumunod at huwag magkasala. Yan po ang purpose ng Panginoon. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Mga kapatid, mga kaibigan, aking kamag-anak, ito po ang paraan upang tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kanang langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na sa langit.
Ang kalooban ng Ama ay ang kanyang kautusan. Awit 40 verse 8. Kinakalugdan kong sundin ang kalooban, O Diyos. Ang iyong kautusan na sa loob ng aking puso. Ang kautusan ng Diyos, ito po'y ganapin natin, sapat ito po ang kalooban ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Ang purpose ito ay upang huwag tayong magkasala. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Ano ba yung takot na tinatawag dito? Sa Ecclesiastes 12 verse 13. Ito ang mga wagas ng bagay, lahat ay narinig, ikay ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tungkulin natin bilang nilalang ng Diyos, mga tao sa libutan ito, ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Ang kailangan natin, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Ang takot po, ito po ay pagrespeto, pagsunod sa ating Diyos. Sapagkat sinasabi ni Moises, na parito ang Diyos upang subukin kayo, upang ang takot sa Kanya ay sumaya sa inyo, upang huwag kayong magkasala. Kapag tayo may takot sa Panginoon, ang takot na ito po ay bunga ng ating pagsunod sa Kanya, upang huwag tayong magkasala. Dahil ang kasalanan ay ang paglabag sa Kanyang kautusan. Mga kapatid, ang buong katungkulan ng tao ay sumunod sa Kanyang kautusan. Sa ating pong pagtatapos, ang mensaheng ito, magbigay sa atin ng paghahanda sa ating paghintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Nasa huling yugto na tayo ng kasaysayan. Sa Timoteo 6:14, natuparin mo ang utos na walang dungis hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Tuparin. Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Mapagmahal kang Diyos at ang iyong pagpapala ay sumasa amin. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay binigay mo sa iyong mga anak. Iyong pagpapalain. Na magbigay ito, Panginoon, ng pagkilala sa mga pagkakasala at paglabag. O Diyos, ang kautusan mo, Panginoon, ay kautusan ng pag-ibig. Transcript ng iyong karakter. Ay nagpapakita ito ng pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa iyong kapwa. O Diyos, ang mensaheng ito maipahatid nawa sa mga kamag-anak at mga kaibigan na hindi pa po nakarinig na iyong pabalita, upang kami, Panginoon, ay makapaghanda sa iyong malapit na pagdating. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito. Ito po ay aking dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. God bless po.